Kapamilya, gusto mo bang magnegosyo pero wala kang puhunan para magsimula? O baka naman gusto mo nang mag-resign para magsimula ang sarili negosyo, kaya lang hindi mo alam kung paano. Good news po, mamaya pag-uusapan natin. Ano nung dapat gawin kung gusto mo magnegosyo pero wala kang puhunan? Sa ating episode na Soon to Open! Pag-uusapan din natin ang ways to stop buying stuff you don't need. Yan, kapag hintayin nyo po yan, malamang na mga problema po kayo lahat dyan. Kapamilya, maraming po salamat sa patuloy na pagsubaybay nyo sa tulong ko pa sa Magglobal. At sa mga nagpapadala ng mensahe sa amin kung paano nyo na-appreciate ang ating programa, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Okay, simulan natin ang ating programa ng Tulong Pampagana dahil ang paniniwala po namin, one idea can change your life or in this case, one story can change your life. Ang Tulong Pampagana story natin ay hatid sa inyo ng Euphoria Noy Pizza West Covina. They're offering Filipino-American buffet for only $39. A new experience of flavors. For reservation, bisitahin nyo lang po ang 1230 Lakes Drive, 102 West Covina, California. O tawagan niyo po ang numerong 626-699-1999. Okay, ang Tulong Pampagana story natin na itungkol sa BFF, Best Friends Forever. Okay, ano kwento, ma'am? May dalawang matalik na magkaibigan na naglalakad sa isang beach. Malamang sa Long Beach yan. O sa kanilang paglalakad, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. So nagkasigawan silang dalawa. No, nasigawan ni friend number 1 si friend number 2. Naku, malamang matindi ang kanilang problema dahil sigawan po ang naging resulta. Ano nangyari sunod? Ang ginawa, kumuha na lang ng pat-pat si friend number 2, yung nasigawan, at nagsulat sa buhangin. Ano kaya ang sinulat Oo, niya? nagdesisyon silang maligo dahil sobrang init, no? At sa gitna na kanilang paliligo, napansin ni friend number 1 na nalulunod naman si friend number 2. Okay. Oo, kaya sinagip niya ang kanyang kaibigan. Buti na lang po, nandun si friend number 1 para iligtas si friend number 2. Ano nangyari? So pagkatapos na makarecover si friend number 2 sa pagkakalunod, sumulat siya sa isang bato. Naku, ano kaya mga pinagsusulat? Nagtanong si friend number 1, Hoy, nung sinigawan kita, sumulat ka sa buhangin. Nung niligtas kita, sumulat ka sa bato. Bakit? Yan, ano nangyari? Sabi ni friend number 2, kapag may nakagawa sa iyo ng mali, dapat isulat mo sa buhangin para pag ihip ng hangin, ito ay tatangayin at mabubura sa iyong damdamin. Okay. Pero kapag may nakagawa sa iyo ng maganda, isulat mo sa bato para pag umihip man ng hangin, hindi ito tatangayin at mabubura sa iyong damdamin. Naku, sana po natutunan niyo po yung mensahe nitong kwentong ito. Pero para mas maintindihan niyo mo, isa-isayin po natin yung mga pwede nating matutunan na pwedeng magpaganda ng ating buhay. Number 1. Lahat ng relasyon ay may komplikasyon. Yan, totoo po. Ito, best friend na po. Tingnan po natin yung kwentuhan. Best friend na po, nagka-komplikasyon pa. So, anumang relasyon meron kayo? Magkamamilya, mag-ama, mag-ina, magkapatid, mag-boyfriend, mag-asawa. Basta may relasyon, kadalasan may komplikasyon. So kung kayo po ay nasa relasyon ngayon, at parang naiinis kayo, parang dami ng komplikasyon itong ating relasyon, malaki problema niya. Yes. Bakit? Kasama po ang komplikasyon sa anumang relasyon. Ayaw niyo ng komplikasyon, huwag magrelasyon. Kasi Tandaan niyo yun. nanggaling kayo sa iba't ibang background iba-ibang family background nyo, ibang kultura ninyo, nagsama kayo, naging magkaibigan kayo, magkapatid kayo, di ba? So parang magkakaroon talaga ng komplikasyon. So yun po ang lesson number 1. Tandaan niyo na, tanggapin niyo na po. Kung anumang relasyon ang papasukan niyo o anumang relasyon nandun kayo, may komplikasyon yan kasama sa buhay yan. Number 2. Pero, number 2, lahat ng komplikasyon ay may solusyon. Yan naman po isang maganda po. Yan ang good news. Ano man pong komplikasyon meron kayo, may solusyon. Ibig sabihin po, umasa na kayo, wag na kayong umasa na walang komplikasyon. Meron po yun. Yes. Ang asahan nyo po, lahat ng komplikasyon may solusyon. Ibig sabihin po, anumang komplikasyon meron kayo, anuman ang relasyon nyo, kung hahanapan nyo po ng solusyon, mayroon po yan. Ayan. At syempre, isa sa mga sagot ay itong number 3 natin na lesson, di ba? Solusyon sa komplikasyon, isulat sa buhangin ang pangit para pag-ihip ng hangin, ito ay tangayin. Yan. So, isang maganda pong kailangan nyo maintindihan ito.
pagdating ng komplikasyon sa buhay na talaga naman darating, Yes. meron pong isang magandang turo sa atin itong kwentong ito. Ano po yun? Every time po may masamang mangyari o may masamang gawin sa iyo ang ibang tao, kung kaya nyo po, isulat nyo sa buhangin. Ito malaki nyo lang problema. Mahirap maghanap ng buhangin kung wala po kayo sa beach. So, isa pang solusyon ito po, isulat nyo po sa tubig. Oh, May tubig pwede po tayo lahat, di ba? yun. So, lagay nyo sa tubig, tapos isulat nyo yung kasalanan niya. Hindi ka pa natatapos, burado na yon. Unlike po kasi sa buhangin, kailangan pa ng hangin. Okay? Ang punto po is, find a way, so basically, pinaka-importante po dito, find a way makalimutan ng mabilis ang maling ginawa ng tao karelasyon mo. Find a way. May mga paraan po yan. Kalimutan, manalangin ka, kumanta ka, libangin mo sarili mo. Minsan- Basta yung pinaka-importante, makalimutan mo na mabilis yung ginawa niyang mali. Minsan kasi pinapapark pa natin sa ating damdamin. Kaya tuloy tumatagal, di ba? At nanganganak. So yun po yung Okay. napaka-importante ha. Isa pong napakagandang solusyon yan sa problema sa relasyon nagkakaroon ng komplikasyon. Kaya may komplikasyon yan, hindi kayo marunong magsulat sa buhangin. Naaalala nyo na nakaka-focus kayo sa problema nyo. Number Isulat 4. sa buhangin, sa tubig, at sa hangin. Oh, pwede din sa hangin. Number 4, solusyon sa komplikasyon, isulat sa bato. Ang maganda para pag-ihip ng hangin, ito ay hindi mabura. Yan. So isa pong napaka-saidan. Meron kayong komplikasyon sa inyong relasyon. May maganda nangyari, sulat sa bato. Para every time may komplikasyon at may masamang ginawa yung karelasyon nyo, punta kayo sa bato. Maalala nyo lahat ng kanyang magandang ginawa. At normally, sa dami na naisulat nyo sa bato, mas marami yon kesa po yung nangyari ngayon. Yes. Kasi may masama siyang ginawa before. Wala na ngayon, sinurat mo lang nga sa buhangin. Hindi, hanggat maaari, iwasan mo na yun, kalimutan mo na yun, pagtuunan mo yung magagandang nangyari na nakasulat Katulad sa bato. ng ginawa ni friend number 2, nung sinagip siya, sinulat niya sa bato. Number 5, para maiwasan ng komplikasyon, magtanong at magpaliwanag ng mahinahon. Yeah, so may mga pagkakataon po. Ano yung nangyari sa magkaibigan? Tinanong niya, kaibigan, ba't nung nagkamali ako, sinulat mo sa buhangin, yung maganda ginawa ko sinulat sa bato, pinaliwanag niya, ito'y ginagawa ko, kaya napagtitiisan pa kita. Hindi naman po ganun, joke lang. Ito'y ginagawa ko para patuloy yung ating relasyon. Para sinasabi lang po ng friend, sana ikaw din. Pag dumating sa punto, mayroon akong ginawa mali, ikaw din, ganyan ang gawin mo. Ganda, no? Sana gamitin natin ito para mas ganahan tayong mabuhay ng maayos. At para ganahan ka naman kumain, visit the Butterberries Cafe Food Truck every Sunday from 9 to 5 sa Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. Okay, for catering po, tawagan ng 323-610-9005 at 323-244-9784. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibitin. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mo global, Vic Garcia pumuli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto po namin continually gumanda ang buhay nyo, continually po bibigyan namin kayo ng mga tips para mas gumanda ang inyong buhay. Simulan muna natin ang tulong pampaganda ng buhay tips mula kay Wendy Lindo. Wendy! Para mas gumanda ang buhay, don't make permanent decision on temporary emotions. Feelings are constantly changing. Hindi dahil galit ka, magre-resign ka. Makikipag-iwalay ka, or you will cancel your friends forever. Pause when your emotions are high. Makakaiwas kang gumawa ng isang bagay na pagsisisihan mo. Life is short to hurt you and others. Remember, life is beautiful, so live your life beautifully. Catch me on the Wendy Lindo Show on YouTube channel. Thank you so much, Wendy. Until next time. Okay, design. Pag-uusapan na natin ngayon ng isang internet article. Ito po ang title ng internet article. 7 ways to stop buying stuff you don't need. Nako, kailangan po natin to. Sinulat po ito ni Scott Colby. Yes. Number 1,
Flex your gratitude muscles. Kasi when you appreciate everything you do have, yung meron ka, you tend not to want more stuff. So, ibig sabihin na po ng flex, dalas-dalasan po natin magpasalamat. Kasi po, pag nagpapasalamat tayo, may isip natin, ang dami palang binigay na sa akin ng Diyos, ang dami palang pinagpala na sa akin ng ibang tao. So, para bang hindi ka na mag-iisip na dagdagan yung meron ka dahil marami ka na pala. Oo. Siguro pasalamatan mo rin yung mga experiences mo kasi minsan maiinggit ko, iba't nagbakasyon yung isa. Diba? Opportunities, yung health mo, yung beauty around you, at saka yung mga good people in your life. And you realize you're already living a rich life. So, ibig sabihin na pag nangyari, ginawa niyo po yan, hindi ka na mag-iisip magdagdag. Kasi ang dami-dami mo na palang meron sa buhay mo. So, yung possibility, bumili ka ng bago, maliit na po yan. And the next time you want to buy something you don't really need, just keep the simple phrase, you already have enough. Ganda na na. If you already have enough, why will you buy? Okay. Number 2. Avoid temptation. Ayan. So, if you're trying to lose weight, naku, huwag kang mag-stock ng mga pagkain katulad ng ice cream, candy, mga chips, diba? It's about setting your environment for success and avoiding having things in your home that might tempt you to buy. Linaw po, lumayo ka sa tukso. Huwag kang kumanta ng, tukso, layuan mo. Ibig sabihin, paano ka makakakain na hindi mo dapat kainin kung hindi mo binili? Pag-isipan niyo po mabuti. Sir, kasi wala akong magawa. Nakita ko yung chips, nakita ko yung ganito na. Kung sino ba bumili niyan? Except po, for example, nasa bahay ka na ibang tao. Ibang usapan po yun. But more often than not, ikaw ang namimili kung nabibilin mo sa loob ng bahay mo. At dahil doon, mababawasan po ang gastos nyo. Bakit? Hindi ka nabibili. Kasi iniiwasan mo temptation. Ay, isa pa, di ba? Kung alam mo may tendency ka na magastos ka, di ba? E di, huwag kang pumunta sa mall para mag-window shop. Yan. So, tayo Kasi ba paraan matukso ka? Gusto mo magtipid, sa mall ka naman palagi ng palagi. So magpunta ka sa ibang lugar na hindi ka gastos. Punta ka sa park. Punta ka sa lugar na walang ganong pagkakagastos. So yung temptation maliit. O yung mga latest na telepono dyan, di wag ka pumunta dun sa mga store. Yan. Set yourself up for success and avoid temptation. Yan. Napakaganda pong suggestion niya, makakatipid po kayo. Number 3. Unsubscribe from retail emails. Yan. Nako, if you want to stop buying stuff you don't need, not only should you avoid temptation, but not going shopping at the local mall, but you should also avoid temptation by unsubscribing from retail emails or mga stores. E-commerce. So basically po, kung minsan na, sir, hindi naman ako pupunta sa mall nakapagastos pa rin yung problema po ngayon. Ang mall po, online na. Pagdating po sa online, ini-email ka, message ka, tapos makikita mo, so ganda nito, ganda nito, ganda nito. Pagkakaiba dati, bago ka makabili, lalabas ka ng bahay, magbibihis ka, maliligo ka, pupunta ka, maglalakad ka, bibiyahe ka, bago makabili. Ngayon, hindi na po. Pipindot ka lang. So, ano gagawin? Unsubscribe po, tanggalin niyo po ibang mga online app niyo, mababawasan po ang posibilidad makabili po kayo. Yes. Number 4, pretend like you are moving. Yan. Nako, alam mo, sabi ng isang business coach, sabi niya, tip niya daw to, pretend like you're going on a vacation every day. Kasi, manonotice mo, di ba, pag kami pupuntahan ka, napaka-productive mo daw. Kasi gagawin mo daw ang lahat para mawala ka ng 1 or 2 weeks, di ba? So, you thought of a distraction-free vacation, yung motivator mo yan, to get things done in a timely manner. Yeah, so, ganun po. Ibig sabihin daw po, pag ang isip niyo palagi, may pupuntahan ka, meron kang dapat gawin. So, yung mga dapat mong gawin for the next few weeks, gagawin mo na ngayon. At dahil doon, occupied ang mind mo. Pag occupied ang mind, yung possibility gumili ka na hindi mo dapat bilhin, maliit. Ito po maganda, yung possibility matapos yung trabaho mo, malaki. So, ang punto po nito is occupy yourself with the things that are important so that you will not spend time, money, and effort on the things that are not important. Tsaka pwede mo daw gamitin yung thought na yan when you're tempted to buy more stuff. Sabi niya, pretend that you are moving. Kasi when you are getting ready to move, yung lilipat ka ng bahay, di ba, magtitake ka ng inventory ng mga gamit mo. So, konti lang ang bibilin mo kasi lagi iniisip mo, paalis ka. Paalis ka na. Normally, dahil paalis ka na, ayaw mo nang dagdagan yung bubuhatin mo. At dahil ayaw mo nang dagdagan yung bubuhatin mo, hindi ka na bibili. Yung po, punto-puno ko na, paalis na ako, lilipat na ako, hindi ko lang dagdagan, hindi ko lang dagdagan, hindi ko lang dagdagan. Later na lang, pag nakalipat na ako, saka ako bibili. So, madidelay po yung pagbili.
Number 5, hold the impulse purchases, no? Pag nakakita ka na may kumikinang-kinang na object na yan, 'di ba? Na merong appeal and temptation to buy, ano ba yung bago? I-withhold daw natin yan. The next time this happens to you, tell yourself, what if you pause and wait? Yan. So, Diba? sa akin technique po dyan, pag may bibili ka, for example, naglalakad ka, may nakita ka, shiny, ganda-ganda. Sabihin mo, itutulog ko muna. Yan. Babalikan ko na lang. Babalikan ko na lang. Oo. Ano po, basically po, ang purpose lang nun, you pause and wait. Normally kasi, pag habang nandun ka, para inganyo, meron kang impulse to buy. Pero pag natuto ka ng technique na, babalikan ko na lang, itutulog ko muna, pagpe-pray ko muna, yan ang mga technique. Yes. Ibig sabihin, you will not buy it now. Later na lang. Ang problema, ang ganda po, pag later na lang, hindi mo na siya kaharap, hindi na siya kinikinang. Yung possibility ng mabili mo, lumiliit at baka hindi mo na mabili. Yung po ibig sabihin ng later na lang, wait. Number 6, budget and track. Kasi one of the best ways to reach yung weight loss mo o goal is to track your eating, di ba? So, magtitake ka ng measurement, may accountability ka, may mga apps ka, di ba? So, same goes with your spending. Creating a budget and tracking down your expenses will help you prevent yourself from buying unnecessary stuff. Isang technique po ito, gawin nyo. For example, ang budget for the week is $200 o $100, okay? Maglagay po kayo ng $100 sa wallet nyo. So, every time gagastos ka, doon ka lang kukuha. Pag nakita mo pakunti na ng paunti, ay, hindi ko na pwede bilhin yan. Hindi ko na pwede bilhin. So, mangyayari po, yung possibility overspend, liliit. Kaya lang, make sure walang credit card, wala ibang bagay. So, ganun po yung parang ng tracking. Tinatrack mo, simple tracking po. Kung ano lang, ang laman ng wallet ko, yun lang ang gagastusin ko. I promise po, makakatipid kayo, hindi na bibilhin, hindi nyo dapat bilhin. Number 7, remember what's important. So, tayo mo yung sarili mo, is buying the latest phone or branded clothes will help you get closer to what you want in life. Totoo po. At the end of the day, ito po tanong niya, ba't kayo nagkatrabaho? Kung isa po, trabaho tayo ng trabaho, inuubos lang natin perang pinagkakakitaan natin sa isang bagay na hindi dapat importante. So, importante nga, bakit ba ako nagkatrabaho? Hindi para mabili, para gumanda ang buhay, mapag-ipon sa kinabukasan, malaki posibilidad mababawasan ang gastos. At may reminder lang tayo para sa tulong skincare. Let's listen and learn from Fanny Nishimura, one of the team leaders of Riman, the #1 skincare from South Korea. Fanny! Hello! Para sa usapang skincare, remember these 10 tips. Number 1, hydrate. Pagising pa lang sa umaga, drink at least 2 glasses of water. Number 2, eat a balanced diet. Be mindful of what you eat. Huwag kung ano-ano ang kinakain. Number 3, sleep at least 7 to 8 hours every night to repair and regenerate your skin. Number 4, avoid stress. It leads to breakouts. Number 5, avoid smoking and excessive alcohol. Nakakasira ng skin at mabilis kang tatanda. Number 6, consistency is the key. Kung may skincare regimen ka, gamitin ito araw-araw para consistent ang effect. Number 7, apply sunscreen daily to protect your skin. And number 8, use a gentle cleanser, yung hindi nakaka-irritate ng skin. And number 9, exfoliate 1 to 2 times weekly para tanggalin ang dead skin cells at mapalitan ng bago. At number 10, siguraduhin trusted ang skincare brand mo. Use Riman. Ito ang #1 skincare from South Korea. Ang good news, available na ito dito sa Amerika. And here's more, magpaparaffle kami ng Riman Skincare. Just text me your skin problem, your phone number, email at 818-371-7504 or email me at rimanbrilliance@gmail.com and we will contact you if you win the raffle. This is Fanny Nishimura, reminding you that glowing skin is always in. Until next time! Thank you so much, Fanny. Until next time! Okay, sana marami kayo natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat gawin kung gusto mong magnegosyo pero wala kang puhunan. Magbabalik pa ang tulong ko, Pasa mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.
gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mo Global, Vic Garcia po. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, alam mo bang maraming empleyado ngayon ang gusto nang mag-resign sa trabaho para magsimula ng sariling negosyo. Ang malaking problema ay wala daw silang puhunan sa pagsisimula. Yan, marami pong tao dumadaan dyan. Pero good news po natin, today, pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat gawin kung gusto mo magnegosyo pero wala kang puhunan. Sa ating episode na Soon to Open. Ang ganda po ng title natin, ha? Ibig sabihin, gusto magnegosyo, susunod na mangyayari yan, Soon to Open, kung pakikinggan nyo ang mga pag-uusapan natin ngayon. So marami pa tayong pag-uusapan, makinig po kayong mabuti. Step number 1, kung gusto nyo magnegosyo na wala kayong puhunan. Mag-aral ka kung paano magnegosyo. Yan po ang unang-unang gawin. Ang problema po na maraming tao, kaya po nahihirapan magnegosyo. Bago po magnegosyo, naghahanap muna ng puhunan. Oo. Pag may puhunan na, doon magsisimula ng negosyo. Eh problema nga, maraming tao walang puhunan. At dahil walang puhunan, hindi na mapagsisimula ng negosyo. So ang turo po namin, unang-unang step, huwag maghanap ng puhunan. Anong step number 1? Mag-aral ka kung paano magnegosyo. Yon, kasi ang sabi nga natin dito, yung fear, ano yun nakaka-impend sa atin. Fear comes from lack of knowledge. Natatakot tayo, kaya ayaw natin pumasok. And state of ignorance. The best remedy for fear is to gain knowledge. So yan po, aside po sa kakulangan sa pera, isang malaking dahilan po bakit maraming tao ay magnegosyo. Takot. Sir, yes. baka maubos yung pera ko. Kung may pera man ako, kung may pinutang ko, maubos. So sa dami-dami po ng kanyang takot sa mga, paano na lang kung magsasayin akong trabaho, ano mangyayari sa pamilya. So takot. At dahil natatakot, alam mo gagawin ng mga tao? Huwag na lang. Okay na ako sa trabaho, hindi ko gusto. Sa sweldong hindi ko gusto, habang mamatay na ako. Yun po ang nangyayari. Main reason kaya wala ka pang negosyo, wala kang puhunan dahil natatakot kang maubos kung ano may meron ka. Knowledge is power, tandaan ninyo. Information is liberating. Education is the premise of progress in every society, in every family. So, ang sagot po sa hindi mo alam, napakasimple. Alamin, tandaan niyo po ito. Kumisa po, sir, di ko alam yan. Dahil di ko alam, di ko nagagawin. Hindi po. Pag hindi mo alam, alamin mo. Pag hindi mo alam yung mga pambagay, aralin mo. So, ito po isang technique. Kung gusto niyo talaga magnegosyo, makinig. Number 1, alamin, aralin kung paano magnegosyo. Tandaan niyo po ang sinabi ni Stephen, the greatest enemy of knowledge is not ignorance. It is the illusion of knowledge. Ayan, ito naman po isang problema ng iba. Ang problema ng iba, kulang sa knowledge. Yung iba naman po ito, problema niya, tingin niya alam niya. At dahil alam niya, problema yan. Isipin niyo mabuti. Bakit maraming tao walang negosyo ngayon? Kasi alam nila, ang alam nila, yan ang ignorance. Ang alam nila, hindi pwede magnegosyo pag walang puhunan. Oh. At dahil alam nila yun ang kanilang knowledge, which is ignorance, hindi sila magnegosyo. Yun nga daw po ang greatest ignorance. Yung alam mo, ang sumisira sa'yo. Akala mo, tama yung alam mali mo. impormasyon mo, ibig sabihin. So yun po, ingat po kayo sa akala nyo unless you study it. Kasi sa totoo lang, in seeking knowledge, the first step is silence. Yan. The second is listening. Yan. The third is remembering. And the fourth is practicing. Yung panglima, teaching others. Sabi ni Solomon. So napaka-importante po, unang-una nyo pong gagawin, makikinig kayo. For you, if you want to learn, makinig. How will you learn? Basa ka libro, habang nagbabasa ka libro, habang nakikinig ka, alam mo ba, nanonood ka ng video, nakikinig ka. Pag umattend ka ng seminar, nakikinig ka. So, sa mga taong gusto magnegosyo, yan po ang unang gawin. Learn, makinig. Pag natuto po tayo makinig, marami tayong akala nating tama, tatapon natin sa basura, mali pala. Marami tayong paniniwala na mali pala, na unti-unti po magagay tayo kung paano magsimula ng tamang negosyo. May isa pang pananaw dyan yung si Albert Einstein. Sabi niya, the true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. So, yeah, another po. So, diba? Another thing na kailangan nyo maintindihan sa negosyo is imagination. Saan na imagination? Ito yung hindi pa nangyayari, ini-imagine nyo na mangyari. Yan. Ito mangyayari sa negosyo, ito. Nakapikit ka, hindi mo nakikita yun, ha? Pero may negative po imagination. Pero negative, worrying.
ito po yung worrying. Naku, pag negosyo ako, ito mangyayari, malulugi ako, mawala ng oras sa pamilya. So, yun po yung dalawang nangyayari po ngayon. So, hindi po, right now po, you need to have imagination. Correct, Tingnan niyo imagination. po magagandang pwedeng mangyari pag ginawa niyo to. Pag ginawa niyo to, unti-unti po, magkakaroon kayo ng lakas ng loob, magnegosyo kahit kuminsan wala kayong puhunan. Oo, sa tsaka hindi nakakahadlang. Anong pwede mong gawin? To learn about business, malamang magbasa ka, 'di ba? Ng business books, magazines, 'di ba? Yan. Sa Pilipinas po, may maganda pong libro doon, Go Negosyo. Specifically po, designed for Filipinos. Now, kung makakakuha po kayo nito, better. Pero po sa internet po, punta rin po kayo sa Go Negosyo website, tinuturuan po. Take note, hindi lang po kayo dapat magnegosyo, kung minsan yung mga kamag-anak, kapamilya nyo sa Pilipinas. So, read this book. This is very crucial po in starting a business. Or pwede ka manood ng videos or mga TV shows on business, yung Shark Tank, maganda yan. Kung gusto niyo magnegosyo, Oo. isang magandang TV show na pinapanood ko po at sana panoorin po, Shark Tank. Kasi po Ganda. dito niyo makikita yung kwento ng mga taong marami sa kanila, walang pera. Kung may konti mga pera, konti lang. Nagsimula ng wala, zero. Pero unti-unti, nangyari pala yun. Nangyari pa. Saan mangyayari Pwede every pala time? yun. You will have that confidence na, ako dati ganyan, nangyayari rin sa akin yan. So, watch Shark Tank. Please, maganda po matutulong po sa inyo. Oo. At hindi lang yan, pwede ka rin makinig ng mga podcast. Si Craig Rochelle, meron siyang leadership podcast. So, Or- dagdag ko lang. So, punta po kayo sa internet, type nyo Craig Rochelle Podcast o at any business podcast na pwedeng ninyong pakinggan, marami po kayo matututunan. Or pwede kang humingi ng advice sa mga businessmen, no? Or mag-join ka ng mga business groups. So, Oo. Pwede ka rin mag-observe how business are being managed. Manood ka lang, no? Manood ka, mag-sit-in ka sa Starbucks. yan. So, Pwede din, diba? pwede nyo pong gawin no, para magnegosyo. Find ways po to learn how to start your own business. Sabi ni Ben Carson, I'm convinced that knowledge is power to overcome the past, to change your own situation, to fight new obstacles, to make better decisions. So, that's what you need right now. If you want to start business, you need knowledge from the people who truly understand what business is all about. Oo, wag mo isiping puhunan ka agad. Bago tayo mag-break, may good news po kami sa inyo sa mga nagbabalak umuwi ng Pilipinas o may kilalang uuwi ng Pilipinas. Ang Crown Plaza Manila at Holiday Inn Manila Galleria, dalawa sa pinakamagagandang hotel sa Pilipinas, ay magkakalob ng free overnight hotel accommodation. Ang dapat nyo lang gawin ay magpadala po kayo ng email sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. Isulat po ang inyong pangalan, address, contact number. Dagdag nyo po kung bakit kayo nanood ng programang Tulong Ko Pasamo. At pakisulat din yung mga natututunan ninyo. Iraraffle namin ito ha. At syempre, papadala po namin through email kung kayo po ay mapalad na makakatanggap ng overnight complimentary hotel account. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasamo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko Pasamo Global, Vic Garcia po. At Abiling Garcia, bago tayo magpatuloy, magbibigay ng hair tips through a lovely song ang ating singing hairstylist na si Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane? As you mind your scalp each day, you feel God's presence this way. A simple act, yet oh so grand. With each massage, your spirit lives a silent prayer in every shift. God's hand, it seems, guiding every stroke. Yes, in every strand, His blessings fall. For in each strand, in every thread, lives a promise that so softly said that through the care we give
find God's love beyond compare. For in its strength, in every thread, lives a promise that so softly said that through the care we give and share, we find God's love beyond compare. Here we go. Let your voice be heard by the way your hair speaks at Jane Rockstar Salon. Yes, you can be Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat gawin kung gusto mong magnegosyo pero parang wala kang puhunan. Sa ating episode na, Soon to open. So number 1, na-discuss natin kanina. Mag-aral ka kung paano magnegosyo. Kadalasan po kasi kaya tayo hindi mapagnegosyo, natakot tayo. Wala tayong pera, whatsoever. Lahat po na ito, nasusolusyonan po ng pag-aaral. Number 2. Magdesisyon ka kung gusto mo pa ring magnegosyo. Ayan, so ito po yung napaka-importante. Pagkatapos mo mag-aral, makinig, magbasa ng libro, mag-podcast, mag-YouTube, lahat po, nagawa nyo na. And you have enough information patungkol po sa pagnenegosyo. Take note, ha? Ang susunod mo tanong is, gusto mo pa rin ba magnegosyo? Yes. Critical po itong tanong na to because ito po yung whether you will continue or you will stop. Kasi at this point in time, pagkatapos yung malaman lahat, pwede na po kayo mag-decision, ay hindi para sa akin ng negosyo. Or by this time, ay pwede kong ilaban to. Kaya ang step number 2 ay decide kung gusto mong magnegosyo pa o hindi. Oo, decide ka whether to go on, to stop, or wait. Kasi in any moment of decision, the best thing you can do is the right thing. The next thing is the wrong thing. And the worst thing you do is nothing. Sabi ni Theodore. Ganda po no? Ito pa nagiging problema ng napakaraming tao. Gustong magnegosyo, dami ng alam, dami ka. Pero hindi po makapag-desisyon. Ano po yun? Next week na lang, next year na lang, susunod na lang, palang panahon, one of these days. Yun po ang problema with Theodore Roosevelt. Problema nyo, you're not doing anything. Yes. Kasi dalawang bagay po ang pwede nyo gawing decision right now. No, hindi ko kaya to, masalimuot, hindi ko kaya, ayoko magnegosyo. Or, I'll pursue it. Ang pinakamahirap pong decision, I will wait. Ano yung hihintayin mo pa ba? Pwede po yung sagot na yun. Pero, nag-aral ka na, di ba? Tinanong mo na lahat. So, dapat at this point in time, meron ka ng decisive decision. No o yes. Okay, importante po yan. Decisions decide destiny. There is no action without decision. Ayan, Tandaan natin inulit na naman po yan. Kaya napaka-importante po. Right, pagkatapos yung mag-aral, you need to make a choice. Yes ba or no? Kasi po, the one thing that will stop you in achieving your future or fulfilling the things that you want to do is, ito po yun. Wait. Ang tagal mo na nagwe-wait, di ka ba titigil na mag-wait? Alam mo, sir, sa mga nakikita nating mga maraming successful na businessmen and women, talagang makikita mo, someone once made a courageous decision. Talagang meron silang ginawa para kung bakit nandyan sila. So po sa pinaka-successful na management guru si Peter Drucker, at siya po ako nagsasabi, halos lahat na naging successful sa pagnenegosyo, ito po ginawa. One day in their life, they make a decision, courageous decision. Yes. I want to have a business. I will have my own business. Nagdesisyon po sila. Marami po sa inyo ngayon, kaya wala kayong negosyo, hindi pa dumarating yung araw na yon. Kaya mo magnegosyo, pwede ka naman magnegosyo, kailan hindi ka makapag-desisyon. Baka ito na po yung araw na hinihintay nyo. You need to make that choice. Sa buhay talaga, importante yung pagpipili. Mm-mm. Importante, kaya nga, life is full of choices. Choose carefully. Sabi ni Roy Bennett, every choice comes with a consequence. Mm-mm. Once you make a choice, you must accept responsibility. Mm-mm. Diba? You cannot escape the consequences of your choices, whether you like them or not. Apply po natin sa inyo to. Diba? You need to make a decision.
At bawat decision may consequence. Ito ba? Yes. Nag-aral ka na, tinuro na namin sa inyo. Step number 2 na tayo. You need to make a decision. No. So when you say no, what's the consequence of no? Ibig sabihin, hindi ka magkakanegosyo na. Wala na. Ilang consequence? Handa ka ba dun sa no at yung consequence ng no mo? So dapat tanggapin nyo, that's your responsibility. At ang ibig sabihin nun, medyo tabi nyo na konti, na huwag na kaisip ng negosyo, magdinegosyo. Nag-no ka na nga eh. Yes. Kung yes naman, handa ka ba? By this time, alam mo na lahat ng consequence sa pagnenegosyo. Bakit? Nag-aaral ka na eh. So, at the end of the day talaga, pinaka-importante sa step number 2 is make a decision, make a choice. Yes or no. Yes, hindi mo maiiwasan yung consequence, pero yung lahat talaga ng decision meron. So we encourage you to consider the impact of your decision to people that are important to you. Talk to them, ask their thoughts, diba? Eh, dagdag po yun ha. Bago ka mag-decision, may asawa ka. Honey, bala ko gawin to. Nanay mo. Kung sino man importante sila mga-apektuhan, yun yung discuss. Baka mayroon silang mabigay na input for you to finally make that choice of yes or ano. Pwedeng yes or no pa rin yun. Pakinggan mo sila. And before you finally decide, ako, kailangan mag-pray. Ask for the guidance from God. Kasi baka hindi naman yan ang pinagagawa sa'yo. Totoo po, marami pong bagay na akala natin tama, mali pala. At napakaganda rin po, bawat kilos natin, kasama po natin ng Diyos para nandun po yung pagpapala at blessing ng Diyos. So, huwag niyo pong kakalimutan yan. Number 3, mag-decision ka kung anong klaseng negosyo ang gusto mong simulan. So, ibig sabihin po, yung number 2, mag-desisyon ka magninegosyo. Correct. Kung mag-yes ka doon, number 3 ka. Kung mag-no ka doon, tapos na. Hindi mo na kailangan gawin to number 3. So, for those people say, sige sir, magninegosyo ko. Yes. Ang pangatlong desisyon na gagawin mo, anong klaseng negosyo ba ang papasukin ko? Correct. Ang susunod na tanong mo ay anong klaseng negosyo ang gusto mong i-venture out, diba? Kasi ano po, napakarami pong negosyo. Field, ano Hindi ba? po lahat ng negosyo papasukan mo at Correct, hindi lahat ng negosyo para sa'yo. May negosyong para sa'yo. Kasi maraming negosyo ang pwede mong pasukan eh. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng negosyo ay bagay sa'yo. Totoo Hindi po naman yun. yan fit sa experiences mo, sa background mo, sa inaral mo, sa plano ng Diyos. May mga tao po tumigil magnegosyo hindi dahil hindi sila para sa negosyo. Nagnegosyo po sila nang hindi bagay sa kanila at nalugi. At dahil doon isip nila, ay hindi para sa akin to. Yung pala, hindi yung negosyo ang mali. Ang mali, yung negosyong pinasukan nila. Yes. May mga tao pong gano'n, nung mag-ship lang po ng negosyo, umayos ang negosyo. So, tingnan nyo po, nasaan kayo? Maling negosyo ba napasukan nyo? Magpapalit lang kayo ng klase ng negosyo. Kasi yung iba parang nag-franchise siya, gawin ko nga yung gaya-gaya mentality, So, wag pong diba? gaya-gaya. Kasi po, Oo. hindi dahil okay sa kanya, okay sa'yo. Hindi po, may negosyong para sa'yo. Kaya payo namin humanap ng negosyong malapit sa puso mo. Yung business that you are passionate about. Yung parang tutuloy mo kahit wala kang tulog, gagawin mo, diba? So, yan po ang sikreto ng napakaraming tao naging successful. Malapit sa puso po nila yung negosyong napasukan nila. So, yung tanong, sir, paano ko malalaman yung negosyong dapat kapasukan? Meron po ako isang video na ginawa po sa aming Vegan Avenue Garcia YouTube channel. Meron po ako isang topic, paano malaman yung negosyong para sa'yo? Panoorin niyo po yun, baka makatulong po sa inyo. At syempre, pag nagnegosyo ka, magiging leader ka, di ba? So, meron kaming good news sa'yo. Before we pause for break, join us for an inspiring segment with Lady Bautista, a certified John Maxwell trainer, as she shares inspiring leadership tips. Lady! Hi everyone, I'm here again, and today I want to share an inspiring principle from John Maxwell at first, the law of process. Maxwell encapsulates this law with the phrase, leadership develops daily, not in a day. This principle emphasizes that consistent daily habits and priorities shape our ultimate success as leaders. What can you see when you look at a person's daily agenda? Do you see priorities? Do you see passion? Do you see abilities, relationships, attitude, personal disciplines, vision, or influence? These daily actions and habits contribute to the destination we reach in our leadership journey. Therefore, knowing where you want to go is essential, but it's your daily path and actions that determine if you'll get there. How do we do that? 1. Have a personal growth plan. As leaders, we must have a personal plan for growth. This involves intentional daily practices that build our skills, knowledge, and character.
Number 2, setting others on a course for success. Leadership involves setting those you lead on a growth path. Think about a sports coach who not only focuses on the team's performance at games, but also each player's daily practice routine. The coach creates individualized training plans and daily commitment to growth. The law process teaches us that leadership is a journey shaped by our daily actions and habits. By focusing on consistent personal growth and helping others develop their potential, we can achieve long-term success. Again, this is Lady Bautista reminding you of the law process that can be developed through consistent daily habits to shape our ultimate success as leaders. So for more information and invitation to Leadership Talk, you can text me at 305-318-5115. Until next time. Thank you so much, Lady. Until next time. Mamaya, itutuloy po natin ang ating usapan kung ano dapat gawin kung gusto mo negosyo pero wala kang puhunan. Magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasa Mo Global. Vic Garcia bumalik. At Abiling Garcia, bago natin ipagpatuloy ang topic, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. Life is short and life is unpredictable. Diba? Tomorrow is not promised to anyone, young or old alike. Ano man ang edad natin, hindi tayo sigurado kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Today may be your last chance to get to hold your loved ones. We cannot even predict our health conditions. Ang masakit nito, we might encounter a terminal illness. According to research, people with terminal illness have different reactions. Number 1, shock and denial. Hindi sila makapaniwala. Number 2, anger and frustration. Galit at pakiramdam nila ay unfair ang sitwasyon. Why me? Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit? At marami pang bakit. Number 4, sadness and depression. Labis na kalungkutan. Number 5, fear and worries about the financial needs. Dahil ang terminal illness ay walang notice, dapat maaga mong napaghandaan ito. You don't need to add financial worries if you have life insurance with living benefits. If you have a terminal illness, you can accelerate the death benefit funds through the living benefit riders. Kaya imbes na mag-alala ka, live in the present moment. Spend more time with God and loved ones. Aim for peace and comfort and leave a lasting legacy. Facing a terminal illness is really challenging, but with God's help and advanced preparation, you can navigate this journey. Don't wait until it's too late. Nasa huli ang pagsisisi, kaya huwag ka nang magpauli. Text me at 323-244-9784. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Ang maganda rito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Criste. Until next time! Maraming salamat, Gina. Until next time. Okay, this time itutuloy din po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat gawin kung gusto mo magnegosyo pero wala kang puhunan. Sa ating episode na Soon to Open! Okay, review muna tayo sa mga na-discussan natin. Number 1. Mag-aral ka kung paano magnegosyo. Number 2, magdesisyon ka kung gusto mo pang magnegosyo. Oo, tandaan, in any moment of decision, the best thing you can do is the right thing. Okay. Number 3 po, magdesisyon ka kung anong negosyo ang papasukan mo. Number 4 na tayo. Number ngayon. 4, magplano ka kung paano sisimulan at patatakbuhin ang negosyo. Yan, ito na po. Ito na po yung paplanuhin mo na step by step. Nag-aral ka na dati, di ba? Oo. Marami ka nang alam.
kung paano magnegosyo. This time, yung strategy nila might not work for you. O, napakaraming strategy. Mamimili ka doon kung ano yung bagay sa'yo. At this time, magpaplano ka na. O, paano gagawin ang Ang tawag pagpaplano? doon, business plan. O kaya tawag ng iba, feasibility study. Ito na po yun. Susulat mo. Oo. Anong pangalan ng negosyo mo? Anong klaseng negosyo ang Ano pasukan bang mo? potential nito? Yeah, magkano puhunan na kailangan mo? Sa first month, ano gagawin mo? Second month, third month, fourth month. Yun po yung gagawin nyo. Kailangan magplano ka na. Kung nahihirapan ka, pwede kang humingi ng tulong sa mga taong nakakaunawa. Meron tayong tinatawag na parang identify your strength, weaknesses, 'di ba? Opportunities and strengths. Kung hirap ka pa sa paggawa nito, pwede kang magpatulong sa iba for free or medyo naman yung iba for a fee. So meron pong mga organisasyon na tumutulong gumawa ng feasibility study. Maghanap lang po kayo sa Google, sa internet, gagabayan po nila kayo. Sila po ang gagawa ng feasibility study nyo, base sa plano nyo, at least Yes. magkakaroon kayo ng gabay sa pagsisimula ng inyong negosyo. And by this time, malamang magtatanong kayo, paano ako makakapagsimula ng negosyo? Wala akong Ayan, pera. yan po malaking tanong na napakarami. Sir, yan na nga, di pa rin nasasagot yung problema ko sa pera. Huwag kang mag-alala, may panahon dyan. Kailan next year natin Ano pag-usapan. ba? Di ba? Ngayon na. Okay, so, sir, wala akong pera, may plano na ako. Step number 5, ito na po. Ayan, maghanap ng mga taong tutulong sa pagsisimula ng negosyo. So ito po, hahanap po kayo ng tao magsisimula at tutulong pa pagsisimula ng negosyo. At ang negosyo po, hindi lang pera. Okay? May mga dapat kayo maintindihan patungkol sa accounting, patungkol po sa business plan, patungkol po sa pag-hire ng tao. At isa sa pinakamalaking importante, pera. Sir, yun nga, wala pa rin akong pera. Ito na. Okay, makinig. At dahil kasi may business plan ka na, di ba? So, pwede may paliwanag ito sa mga kapamilya mo, sana maniwala sa iyo at mag-invest or magbigay sa iyo ng puhunan So, para sa negosyo. Unang source ng pera sa negosyo, ito. Business plan. Yes. Lapit ka kay nanay, kay tatay, kay ate, kay kuya, kay mag-anak, pinsan, lolo, lola. Okay. Present mo yung business plan mo. Marami po sa atin, ginawa na to. Papa, lola, magninegosyo ako. Pero hindi kayo sinuportahan ng kamag-anak mo. Bakit? Walang kaplano-plano. Hindi Malabo, nila maintindihan kung paano ka kikita ng pera. Think about it. Ginawa mo na assignment mo. Nilatagan mo ngayon. Yung mga taong mahal ka, nakita to, malaki posibilidad na maniwala sa iyo dahil kumpleto maayos eh. At dahil naniniwala sa iyo, may confidence silang bigyan ka ng pera. Take note, dalawang bagay yan. Bigay o hiram. Pwede kang bigyan o pahiramin. Either way, magkakapera ka sa negosyo mo. Yun. O kasi tama yung sinabi mo, minsan parang walang handang tumulong dahil wala namang malinaw na Wala ka plano, 'di ba? At kung walang kapamilyang handang tumulong, pwede ka maghanap ng kaibigan. Ayan, next time. 'Di ba? Pag naghanap ka ng kapamilya, wala. May mga Oo. pagkakataon, wala talaga eh. Pare-pareho kayo may nahihirap. Kaibigan, baka may kaibigan ka, may konting pera, may kakayanan, present mo. At yung possibility po na umuo sila, malaki. Kami po, mag-asawa, nagsimula po kami ng negosyo, wala kami kapamilyang tumulong sa amin. Pero may mga kaibigan po kami tumulong sa amin. Kaya nasimulan na namin negosyo. So, baka kayo kaibigan ang tutulong sa inyo. At kung wala ka pa ring mahanap, pwede ka maghanap ng organisasyon na handang tumulong. Merong mga funding company, 'di ba? May mga banks, loans, at kung ano-ano pa. So, yun po, kung wala pa rin talaga, kamukha po, naalala ko po si Steve Jobs, simula siya ng negosyo, kapos siya sa pera. Oh. Punta siya ng bangko. Present niya po yung kanyang balak, hindi po siya na-aprobahan. Pero hindi po siya tumigil. Gumawa siya ng gumawa. Nung may business plan na po siya, present niya sa bangko, abay na-aproba na po kasi mayroon na pong business plan. Yes. Wala pong Apple computer ngayon kung hindi po tinulungan si Steve Jobs ng bangko at iba pang financial institution. Baka ikaw to. Number 6, magsimula ka ng maliit. Pero mangarap ka ng malaki. Start small, think big. Ito po isa napaka-importante kailangan niya maintindihan. Marami po tayong tao kasi kaya nasisira ang ating buhay, hindi natin naintindihan sa pagsisimula ng tamang negosyo. Magsimula ka ng maliit, pero dapat mangarap ka ng malaki. Isa sa pinakamalaking problema ng maraming tao ngayon ay ang prinsipyo na One time, big Naku, time. ano yan? Diba? Maraming gusto malaki agad para malaki ang kita agad. totoo Diba? naman po yun. Malaki kita agad, malaki simula, malaki kita agad. Pwede yun. Ito problema nyo. Malaki simula, malaki ang lugi agad. Tandaan mo, hindi ka pa marunong magnegosyo. Nagsisimula ka pa lang. Nagsisimula ka pa lang. Oo. Malamang, ano mangyayari? Malamang magkamali Mm. ka. Diba? Kapag nagkamali ka, nagkamali ka ng big time. Nako. At pag Wow. nagkamali ka ng big time, wala ka ng next time. Sir, bakit? Inubos mo na, tinodo mo na sa negosyong yun,
pera mo. Ano naman the next time mo? Oo. If you start small and think big, plano ko malaki. Very good. Simula ako maliit. Magkamali ako, may pera pa ako. Oo. Kaya hindi tayo, magkamali ako, may pera pa ako. So, kung tumama ako, di okay, i-duplicate ko na lang yon at may pera ako, pan-duplicate, so mas malaki I-roll over ng lumaki ang negosyo mo. Oo, parang yung maliit, pakitain mo muna. Nung kumita, yung kinita mo doon, i-roll over mo. Kesa naman mangutang ka ng pagkalaki-laki or big time ka agad, baka wala ka na nga next time. Yun po, pag nagsimula ka ng big time, wala ka ng next time. Problema pong malaki. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay. Kaya abangan nyo po yung mga bagay na yan. Yes. At syempre, magko-closing prayer. Pray tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagbubukas ng isip namin na pwede naman pala kaming magnegosyo. At kadalasan, dahil lang po sa kakulangan sa kaalaman o takot, kaya po kami mapagsimula ng negosyo. Dalangin ko po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng programang ito. Lord, buksan niyo po kanilang isip sa magandang plano niyo sa buhay nila. Dalangin po namin ang iyong paggabay sa bawat hakbang na aming gagawin. At pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Laging tandaan, ano man po ang naitulong ng programang ito sa inyo, ipasa niyo naman sa iba. Imbitahin na iyong kapamilya na tumutok sa Tulong Ko Pasa Mo sa susunod nating pagsasama. At sama-sama natin paggaday ng ating buhay at ng mga mahal natin sa buhay. Ako po, si Vic Garcia. Ako lang po si Abilene Garcia. Laging tandaan, sa Tulong Ko Pasa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.